Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa PITX dahil nga sa inaasahan dagsa ng mga kababayan natin papunta sa kanilang mga probinsya. Ngayon nga pong darating na undas at barangay at SK elections at ito po ay bahagi ng long weekend. Makikita po natin sa aking likuran ay marami-rami na po yung mga pasahero na nag-aabang. Nandito tayo partikular sa Gate 4. Ito po yung mga biyaheng pa-Bicol. At yung mga ilan sa mga nakausap natin as early as 1 a.m. nandito na po sila kahit na yung biyahe nila ay mamaya pang alas 9. Mas maganda na po yun para relax na po sila at hindi sila yung nagmamadali, nagkukumahog, naghahabol ng mga bus. Baka mamaya maiwan pa sila. Yung iba naman naghihintay po nung kanilang 6:30 a.m. na biyahe. Para mabigyan pa tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po dun sa inaasahan dagsa o yung exodus na ating mga kababayan papunta sa mga probinsya ngayong long weekend, makakasama po natin si Sir Jason Salvador, ang head po ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ma'am Maris. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapuso nating nanonood. Yes, una po sa lahat, maraming salamat sa lagi niyo pong pagpapaunlak sa atin. Ay, oo naman. Alam mo naman talaga tayo dito sa PITX ay kapuso. Kaya naman welcome ang GMA dito anytime. Yes, sir. Una po sa lahat, gaano karaming inaasahan nating daragsa ngayong araw? Well, dahil nga napakahaba nung ating holiday season, dahil kasabay na dyan yung barangay SK elections, nandiyan pa yung celebration ng Undas, inaasahan natin na hindi bababa sa 1.6 million passengers ang dadaong dito sa PITX mula sa araw na ito hanggang sa November 6. Nga, ito yung unang hirit sa bugso ng mga pasahero natin. Pero yung peak po, kailan natin naasahan? Inaasahan natin yan typically on October 30 and the 31st. Pero ngayon, nakikita natin, despite the fact na 1.6 million yung inaasahan natin pasahero, hindi tayo magkakaroon ng ganung kasikipan kasi dahil napakahaba ng panahon, nakikita natin mag-i-spread out yung ating mga pasahero. Kanina po, may mga nakausap ako na sabi nila parang wala na raw pong bus papuntang Bicol at habol na lang daw yung mga bus na masasakyan nila. Pwede pa bang mag-walk-in at mauubusan ba tayo ng bus dahil sa dami ng mga pasahero? Marami na talagang nagkakapunuan, pero huwag mag-alala yung mga kapuso natin, hindi po tayo mauubusan ng pampublikong sasakyan. Kasi as early as the first week of October, sinigurado na po natin na may sapat na bilang tayo ng pampublikong sasakyan. Tayo po yung nakapag-usap sa mga bus operators, para magdagdag sila ng units at sa LTFRB para mag-issue ng special permits. Ang kagandahan, Ma'am Maris, kahit mag-walk-in sila dito, kung kinakailangan talaga ng mga dagdag na bus, nandito po ang LTFRB para makapag-issue ng special permit agad-agad. Wow, so right on the spot talagang Right on the mag-i-issue spot. sila kung magkukulang ang mga Yes, bus. ma'am. At kumusta naman po yung pag-i-inspection sa worthiness ng mga bus? Talagang masisiguro natin na safe? Oo, yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Kaagapay natin dyan ang Land Transportation Office upang tingnan na magiging ligtas ang biyahe ng mga kapuso natin patungo sa kanilang mga probinsya. Pag pinag-uusapan natin kaligtasan, dalawang bagay yan. Kailangan tiyakin natin yung tsuper o yung piloto ng mga pampubliko sa sakyan nasa tamang kaayusan. May sapat na pahinga, may karelyebo at more importantly, hindi sila nasa ilalim ng anumang pinagbabawal na substance tulad ng drugs or ng liquor. So sila po, nagsasagawa sila rito ng mga random drug testing upang tiyakin natin na wala po silang ganyan at nasa tamang kondisyon sila. At pangalawa, yung mga sasakyan, kailangan checkin po natin na nasa tip-top condition po ito. Kailangan maganda yung kondisyon. Kaya naman sa LTO rin po, sila rin po yung nagkakandak ng mga roadworthiness checks throughout the season randomly upang tiyakin na makakarating ng maayos yung mga kapuso natin sa kanilang lalawigan. And speaking of drug test, I understand may 5 dati na nahuli recently. Ano bang nangyari doon? Hindi ba maantala mga biyahe kung sakaling hindi naman, kasi may mga yung lisensya nila? may mga nakaantabay dyan. Yung 5 sa kasamaang palad nakita nating positive sa drug test ay agad-agad kinumpis ka ng LTO yung kanilang lisensya. Hindi pa sila muna makapagmaneho. They need to undergo a confirmatory test at kung sakasakaling mapatunayan sila ay talagang gumagamit ng pinagbabawal na gamot, masususpindi ang kanilang lisensya for 1 year and then kailangan nila mag-rehabilitation. At merong re-reliebo sa kanila? Meron re-reliebo kasi alam naman ng mga natin dito, mga transport operators, pag nagsagawa tayo ng ganito, may posibilidad na magkaroon tayo ng ganong problema. Alright, Sir Jason, kausapin niyo na po ang ating mga pasahero. Yung mga hahabol pa po dito sa PITX, ano po ang paalala natin sa kanila? Well, unang-una, yes, pwede pa mag-walk-in, pero ang advice natin sa mga puso natin, agahan na po natin yung pagbubuk natin, kung hanggat maaari, mag-book na tayo, bumili na tayong ticket para hindi po tayo makaranas ng pagsisikip at pag-iintay. Ngayon, kung talagang sadyang hindi nyo maiwasan na mag-walking kayo, huwag kayong mag-alala. May sapat na bilang po tayo ng mapapubliko sa sakyan. And panghuling bilin, mga kapuso, baka pwede naman pong wag tayo masyado magbitbit ng maraming kagamitan. Mag-travel light tayo, Ma'am Maris, di ba? Para sa dalawang bagay. Una,
Kasi ang hirap naman, napakaraming tao, marami kang bitbit. Di ba? Ikaw lang may hirapan. Pangalawa, para mabigyan rin naman natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na makapagbitbit din ng kanilang mga pasulubong at kargamento. Alright, perfect. Maraming po salamat, Sir Jason Salvador, ang Head po ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX sa inyong panahon. At ingat po tayo mga kapuso, yung mga babiyahe po ngayong long weekend. Dalawang reklamo ng umano'y vote buying sa Mangaldan, Pangasinan ang iniimbestigahan ng Commission on Elections. Isa po riyan ang umano'y pagpaparapol ng appliances at pagkain ng isang kandidato. Nagbabantay ng pulisya at election watchdog groups para sa iba pang reklamo ng vote buying. Ay sa COMELEC resolution on kontrabigay, isa sa mga maituturing na vote buying ang pagpaparapol o pamimigay ng premyo. Sa Hagna, Bohol naman, dalawang kandidato sa pagkabarangay Kagawad ang sinampan ng reklamo kaugnay sa vote buying. Ang isa ay tumatakbong kagawad sa barangay Kanhulaw, habang isa ay kandidato sa barangay Pagina. Ay sa Task Force Kontra Bigay sa Hagna, namimigay ng tig 50 pesos ang dalawang kandidato sa kani-kanilang lugar. Sabi ng pulisya, aminado raw ang dalawa sa kanilang ginawa. Nasaksihan po ng GMA Integrated News Team ang missile warning sa Israel. Ang latest sa Tel Aviv, Israel sa unang balita live, JP Soriano. JP? Ivan, 1:25 na ng madaling araw dito sa Israel at kanina pasado alas 10 ng gabi, oras sa Israel at pasado alas 3 ng madaling araw naman sa Pilipinas, biglang sunod-sunod po na tumunog ang missile alert warning system sa Tel Aviv. Dahil nasa biyahe kami, iba ng aking team at ang ating team sa GMA Integrated News kasama ang opisyal mula sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, kinailangan po natin itabi ang sasakyan sa gitna ng highway, bumaba na sasakyan, gumilid, lumaba o lumuhod at pagtakip sa ulo. Ito kasi ang arituntunin ng mga otoridad sa Israel sa tuwing may missile alert warning at dahil lumalabas na mas delikado ang magpaiwan sa loob ng sasakyan kapag may missile attack. Maya-maya ay narinig na namin ang pag-intercept o pagsalat ng Iron Dome defense system ng Israel sa mga pinakawalang missile ng Hamas mula sa Gaza. Pagkatapos ng ilang minuto, maingat pero mabilis kaming bumalik ng sasakyan at agating umalis. Lubhang delikado ito, Ivan, kasi kapag matiempuhan ng missile, gaya ng nangyari kahapon sa isang residential apartment sa gusali sa syudad ng Region Leon, ayon sa report, natanggap ng Israeli officials tatlo po ang sipatan, pero hindi naman po sila kritikal o malala sa kabuti ng palad. Wala rin nadamay na dito kahit pa ilang Filipino caregivers ang nakadestino dito sa Region Leon. Sabi ng ilang Pinay caregiver na malapit lang ang bahay dito, pasado alas 9 kagabi o pasado alas 2 ng madaling araw sa Pilipinas, nang nakarinig sila ng napakalakas na impact. Nasa bomb shelters na raw sila ng mga oras na yon matapos tumunog ang sirens na may missile attacks at dahil nga sumusunod po ang mga taga-Israel sa mga alert warning, mga missile warning, nailigtas nga po yung buhay ng natsyempohang nakalusot, lumalabas sa party doon sa mga ayon sa mga residente, bagamat wala pang official confirmation na hindi na intercept ng Iron Dome defense system kaya may tumama doon sa Region Leon na yon. At yan muna ang latest, Ivan, at balik muna sa iyo. JP, nakita namin doon sa video mo na kayo yumuko, humiga sa kalsada, nung makarinig kayo ng putok at gayon din nung nagkaroon ng missile warning. Ito ba yung SOP dyan kapag may natunugang missile attack? At gaano pa kadalas yung mga ganyang mga insidente, JP? Oo, Ivan, ito ang SOP dito. In fact, pagdating pa lang natin sa Israel, tayo ay brief na o tayo ay ipinaliwanag na sa atin ng Philippine Embassy sa Israel kung ano mga tamang gawin, alituntunin na kinatutupad ng Israel authorities sa kanilang bansa. Yun talaga ang kailangan, yun talaga dahil nasa open area ka at wala ka naman na paraan para tumakbo sa isang bunker o yung tinatawag na bomb shelter, kailangan takpan ng ulo. Itong missile alert system na to, ito yung ikalawang beses sa nakalipas na 7 o 8 oras kanina yung doon sa Region Leon
At doon tayo nakarinig din mga isa pang alert warning, rocket missile warning. Pero first time yan, nung dumating tayo na sa nakalipas na 4 o 3 hanggang 4 na araw, nataon ito sa sinasabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na talagang tiyakin nila na magkakaroon ng ground invasion o paglusok ng pwersa ng Israel sa Gaza. Right? JP, patuloy kayong mag-ingat dyan ni Kim. At maraming salamat sa ulat mo. Salamat, Iman. Nakausap po natin live si JP Soriano. Unti-unti nang dumarami ang mga biyahero sa ilang terminal ng bus sa EDSA. Karamihan sa kanila uuwi para sa eleksyon sa Lunes at sa Undas. Live mula sa EDSA, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, magandang umaga. Pasimula na yung long weekend kaya naman may ilang mga biyahero na pinili maging early bird para iwas sa aberya. Obligasyon sa namayapang mga mahal sa buhay at sa bayan kaya uuwi sa Masbate si Micah Umbas. Bibisitahin niya ang mga kaanak sa sementeryo at boboto na rin siya sa barangay at sangguniang kabataan elections. Inagahan niya dahil halos isang araw din ang biyahe pa Masbate. Kailangan po kasi mag-uundas rin po eh. Uwian kasi kaya traffic talaga. Weekend getaway naman ang biyahe ni Michelle Caba. Mula Nueva Ecija, nagbus siya pa Maynila at makikipagkita sa mga kaibigan sa Laguna. Tapos magkakasabay na silang magbabakasyon sa Camarines Norte. Para iwas hassle, inagahan ni Michelle ang gayak. Very convenient pag early morning yung biyahe. Sobrang bilis lang ng biyahe. Like normally, 3 hours lang. Pero pag mga morning na or tanghali, inaabot na ng 7 hours, ganyan. Tsaka para iwas din sa upcoming long weekend. Hindi na rin naghihintay ng matagal ang mga konduktor tulad ni Elmer Castro na mga tatawaging pasahero. Dama na kasi ang pagsisimulan ng exodus ng mga bibiyahe sa probinsya ngayong extended holiday. Para kampante ang loob ng mga pasahero, prioridad ni Elmer ang road safety ng lahat sa biyahe. Sakto lang sir, dumadagsaan na rin kahit pa paano sir. Yung mga safety, yung mga driver ko, titignan muna yung mga pasahero namin bago umalis. Igan nilang mga paalala sa mga bibiyahe, agahan, planuhin ang biyahe at tawagan yung mga bus company para i-double check na available yung ruta na naisakyan. Ito ang unang balita mula rito sa Cubao sa EDSA. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Unti-unti nang dumarami ang mga biyahero sa ilang terminal ng bus sa EDSA. Karamihan sa kanila uuwi para sa eleksyon sa Lunes at sa Undas. Live mula sa EDSA, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, magandang umaga. Pasimula na yung long weekend kaya naman may ilang mga biyahero na pinili maging early bird para iwas sa aberya. Obligasyon sa namayapang mga mahal sa buhay at sa bayan kaya uuwi sa Masbate si Micah Umbas. Bibisitahin niya ang mga kaanak sa sementeryo at boboto na rin siya sa barangay at sangguniang kabataan elections. Inagahan niya dahil halos isang araw din ang biyahe pa Masbate. Kailangan po kasi mag-uundas rin po eh. Uwian kasi kaya traffic talaga. Weekend getaway naman ang biyahe ni Michelle Caba. Mula Nueva Ecija, nagbus siya pa Maynila at makikipagkita sa mga kaibigan sa Laguna. Tapos magkakasabay na silang magbabakasyon sa Camarines Norte. Para iwas hassle, inagahan ni Michelle ang gayak. Very convenient pag early morning yung biyahe. Sobrang bilis lang ng biyahe. Like normally, 3 hours lang. Pero pag mga morning na or tanghali, inaabot na ng 7 hours, ganyan. Tsaka para iwas din sa upcoming long weekend. Hindi na rin naghihintay ng matagal ang mga konduktor tulad ni Elmer Castro na mga tatawaging pasahero. Dama na kasi ang pagsisimulan ng exodus ng mga bibiyahe sa probinsya ngayong extended holiday. Para kampante ang loob ng mga pasahero, prioridad ni Elmer ang road safety ng lahat sa biyahe. Sakto lang sir, dumadagsaan na rin kahit pa paano sir. Yung mga safety, yung mga driver ko, titignan muna yung mga pasahero namin bago umalis. Igan nilang mga paalala sa mga bibiyahe, agahan, planuhin ang biyahe at tawagan yung mga bus company para i-double check na available yung ruta na naisakyan. Ito ang unang balita mula rito sa Cubao sa EDSA. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pasado alas 7 ng umaga, tingnan natin kung nadagdagan pa
ang mga pasahero sa PITX. Nagbabalik ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz? Yes, Ate Sue, good morning. Pasado alas 7 na nga at kung tinatanong mo kung nadaragdagan ba ang mga pasahero dito sa PITX, yes, nadaragdagan habang umuusad ang oras. Pero dahil sunod-sunod din naman ang mga biyahe ng mga umaalis ng mga bus, nababawasan din yung mga pumupunta rito mga pasahero. Pero sa mga sandali ito, makikita natin, maluwag-luwag pa dito sa PITX. Pero marami na rin po mga naka-standby dito sa boarding area. Kausapin na po natin ang ilan sa kanila. Ate, good morning po. Good morning, ma'am. Alright, saan po ang lakad natin? Punta pong Nabua. Okay, Nabua, Bicol. Kayo po ba ay walk-in lang or meron na talaga kayong ticket? Bumili pa lang po ng ticket. Kabibili nyo lang. Opo. Kumusta naman po yung naging experience ninyo? Nahirapan po ba kayo makahanap ng biyahe o okay naman? Okay naman po. Wala kayong naging problema? Wala po. Oo. Kayo po ay pupunta sa Bicol para Bumoto bumoto? po. At para na rin po sa Undas. Alright. Ingat po kayo ha. Anong Thank you, oras po yung ma'am. biyahe nyo? Alas 7 po dapat. Ay, 6:30 po dapat eh. Oh, Wala pa. Ba't wala pa? Hindi ko po Ano alam, sabi? ma'am. Medyo na-delay? Opo. May kumakausap po sa inyo? Wala po. Okay, so hintay na lang po tayo ha. Ingat po kayo sa biyahe. Alright, kumana pa po tayo ng iba pang mga kapuso natin. Ayan, lahat po ng mga nandito kasi mga papunta po to ng Bicol dahil ito pong Gate 4, yung pa-Bicol area. Nay, good morning po sa inyo. Good morning din Kayo po po. ay papuntang... Masbate po po. pero Bicol ang daan. Opo, Bicol Alright. ang daan. Kayo po ay, ba't niyo po pinili na ngayong araw bumiyahe? Marami na po kasing pasahero eh. Peak season na po, kaya ngayon pa lang, bibiyahe na kami. Oo. Ano po ba ang gagawin natin sa probinsya? Mag-aano po ng Undas at saka magbuboto. Alright. Ingat po kayo ha sa biyahe niyo po. Thank God you bless po. po. God bless. Ayan, isa na lang mga kapuso. Ayan, eto si tatay. Kasi kanina ko pa napansin si tatay na nandito nakaabang eh. Saan po ang punta natin? Tuwan po, Labo, Camarines Norte. Okay. Ang layo ng mga biyahe natin. Anong oras pa po kayo nandito? Kanina pa pong mga 6, Alright. Anong oras po ang biyahe niyo? 9 po. Oo. Kumusta naman po naging proseso niyo sa pagbili ng ticket? Mahirap din po dahil nung nakaraang linggo pa po ako nagreserba. Nagpa-reserba? Hindi kagad kayo nakakuha? Nung po, nakakuha nga ako nung nakaraan. Okay. So, ang pagpunta po natin sa Bicol ay para ano po ang purpose natin? Boboto po. Boboto. At saka magdadalaw na rin sa cemeteryo? Opo. Doon din po ba ang patay ninyo? Opo, meron. Alright. Ba't nyo po inagahan? Yung iba kasi mga Saturday, Sunday pa. Doon naman po ako nakatira. Nagbakasyon mo lang ako dito sa kapatid ko sa Taguig. Saka para hindi na rin maabutan ng dagsan. Opo. Alright. Mag-iingat po kayo. Ano po pangalan natin? Sani Pandiagua po. Ingat po kayo sa biyahe ha. Salamat po. Salamat po. Ingat po. Ayan, mga kapuso, ilan lamang sila sa mga nag-aabang pa, naghihintay ng kanilang mga biyahe, pero gaya naman po na sinabi sa atin ni Sir Jason Salvador kanina, wala magiging problema dahil kung mauubusan ng mga bus, may mga LTFRB officials po rito para mag-issue ng special permit at makakasakay pa rin ang ating mga kababayan. So, agahan na lang po natin ang pagpunta para hindi po tayo maaberya at mag-iingat po tayo sa ating mga biyahe. So, yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa inyo, Ate Sue. Bukod sa mga insidente ng election-related violence, dumarami rin ang napapaulat na vote buying habang papalapit po ang barangay at sangguniang kabataan elections. Kaunay niyan, makapanayam natin si Commission on Election Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Chairman! Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, ilan na yung nakukuha yung reklamo, impormasyon, sumbong tungkol po sa vote buying at vote selling, ha? Ilan na po yung kumpirmado? Kasi baka yung iba, alam niyo na, yung mga pakawala nung kalaban din nila, di ba? Tama po kayo, Igan. Actually, sa kasalukuyan, mga mahigit ng 100 ang ating kumpirmado na engage at involved sa vote buying. Kung kaya naman yung mga yan, uma-undergo ngayon ng verification para ma-file sa ating ng ating pong task force bilang isang disqualification at the same time election offense. Subalit doon po sa mga na-file na, Igan, ng mga kasong election offense at saka disqualification, minarapat po ng inyong Commission on Election na isuspinde ang proclamation ng mga involved sa premature campaigning, vote buying, illegal campaigning.
para naman hindi sila maproklama kaagad. Kala kasi nila, nagbibiro lang ang COMELEC, nagpapatumpik-tumpik lang kami. So hindi po namin ipoproklama yung may mga pending case sa amin. Ano ba parusa niyan? Yung nag-abot ng pera, yung inabutan, o yung kandidatong sinasabi iboto dahil doon sa perang yun? Dalawang kaso po kasi ang haharapin nang nagbebenta at noong bumibili ng boto. Doon muna tayo sa bumibili ng boto, mga kandidato po yan. Pag ikaw kandidato, pwede kang humarap sa kasong disqualification. Ibig sabihin, makakancel ang iyong candidacy at hindi ka makakatakbo. At the same time, pwede ka rin humarap sa kasong kriminal. 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong po iyan. Diyan naman po sa mga nagbebenta ng boto, yung mga vote sellers na tinatawag, 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong din po yan. Subalit, kung sila ay magsasalita at ibubulgar nila yung irregularidad na yan, pwede po namin silang i-exclude sa punishment o sa mismong prosecution. Pwede namin silang gawing state witness, ika nga. Ayun, 6 na taong pagkakulong pa lang yan. Ba't laganap po? Hindi nila alam yun? Alam niyo po kasi dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Kaya po sila namimili ng ating boto dahil hindi po sila sikat, hindi po sila popular at hindi po sila napupusuan at saka nasa isip ninyo. Kaya binibili na lang and therefore, dapat po wag natin silang pagbibigyan. Tama nga po yung nabanggit ni Igan sa akin kanina. Titingnan natin sino ang naandyan nung panahon ng pandemya. Bakit naandyan ka lang kung kailan mag-e-election ng pandemya, nawawala ka? Ito pong insidente, Chairman, sa Barangay Longos, Malabon. Tukoy niyo na po ba kung kaninong kandidato galing yung pinamigay na sobre? Palusot yata, mga watcher daw. Opo, watcher-watcheran kunyari. Sabi, watchers training. Kumita na po yun ng mga nakaraang eleksyon. So, hindi na po namin yan kinakagat. Alam nyo, ang sabi ng ating patakaran, basta naandyan yung mga daming tao, may mga sobre. Yung sobre, Igan, 1,213, lahat-lahat yun. Nasa isang bag at pagkatapos, 300 piso ang laman. 200 tao po yun. Kinupit pa yung 200, ha? Nalakabo kayo ito nilalaman. Pero alam nyo po, Igan, Sunday pa yun Sunday pa sila minanmanan ng COMELEC. Sunday pa sila minanmanan and therefore, nung ma-strengthen na namin na talagang nag-vote buying, tsaka natin yan nasa wata nung nakaraang araw. So, yan po, alam namin kung sino yung mga nasa likod, alam natin kung sino ang nag-finance niyan, at alam din natin kung sino yung mga kandidato na involved po dyan. Siyempre, hindi naman pwedeng yung babae lang na nandun sa may lamesa ang namimigay niyan. Kailangan meron nag-finance at merong kandidato na involved dyan. At yung po mga 200 tao na yan, nagsalita naman po sila at nagbigay ng kanilang mga statement and therefore, yung po yung gagamitin namin patungkol at laban sa mga kandidatong yan. Hindi ba kayo napaniwala na watcher yon? Wala pong, alam niyo po, wala pong nagte-train doon. Wala pong watcher's kit man lang doon. Pag tinanong nyo, hindi mo naintindihan kung anong ginagawa sa mismong presinto. So hindi po yan watcher's training. Sa Mangaldang, Pangasinan, ito po, napaulat na may nagparapol naman ng appliances. Bakit po may tuturing na vote buying din yan, Chairman? Alam niyo po, hindi po pinag-uusapan kung magkano ang halaga, ang presyo, at kung yan po ay pera o kahit na goods or items lamang. In fact po, kahit Igan, pangako lamang, yan po ay vote buying. Pinapangakuan mo na gagawin mo mga casual employees yan po ay vote buying. So, yan pong pagpaparaffle, kahit pasabihin yung raffle, hindi ka magpaparaffle kung hindi ka kandidato Therefore, kaya ka nagpaparaffle dahil kandidato ka. Bakit hindi nyo gawin ng raffle after the election? Hindi namin kayo pipigilan, wala pang kaso. Sa Hague na Bohol, Chairman, meron ding 2 tumatakbong barangay kagawad. Inirereklamo po ng vote buying. Eto po, papayagan pa silang tumakbo. Pagka po may formal na kaso na nasa amin at yan po yung isang disqualification case, kasama po yan sa amin pong isususpend ang proclamation and therefore hihintayin po ang order ng COMELEC na ma-lift ang proclamation o madesisyonan yung kasong disqualification laban po sa kanila. Okay. Mga botante, sagrado po ang inyong boto, pero Chairman, isang mabilis na sagot. Bakit po kaya maraming, eto na tayo, dito sa naitatalang election-related violence, pag lokal na election po, kagaya ito, barangay at SK? Expected na po natin yan. Actually nga po, mababa pa ito. Kumpara nung 2018, almost 25 lang po ang ating election-related violence. Subalit itong mga nakaraang 2 araw, talagang dumami. Bakit? Magkakaibigan, magkakapatid, magkakapitbahay, siyempre po, dahil sa hindi... Mas malalapit, hindi inaasahan tatakbo. Bakit tumakbo tong kaibigan ko? Kakalabanin pa ako. So medyo masama. Pero ano ba meron dyan at bakit nagkakapatayan? Ano ba meron yung posisyon na yan? Meron din po kasi silang ira. At the same time, siyempre, ang pinaka-importante dito, pride. Malaki ba yan? Medyo depende sa barangay yon. Dito sa Quezon depende City, sa LGU yata. Tsaka dito sa Quezon City, malaki-laki yan, yung ira. Pero hindi dapat magbuwis ang buhay dyan. 100% na ba handa tayo sa Lunes? Opo, handang-handa na po inyong commission election at in place na po ang lahat ng election paraphernalia at mga tao namin.
Mano-mano sa ilang lugar, yung iba automated, saan po yun? Ang barangay and SK election po ay mano-mano, automated tayo sa Dasmariñas, Cavite, 2 barangay at dito sa Pasong Tamo, sa Okay. District 6 ng Quezon City. Okay, samantalahin po natin, ilang paalala po, bagong eleksyon sa Lunes, Chairman. Sa inyo na po. Mas maganda po siguro gumawa na tayo ng ating kodigo. Huwag na po tayong umasa doon sa pamimigay sa atin. At the same time, meron po tayong isang araw, yung pong Sunday, wala po yung kampanya para makapagmuni-muni po tayo. Wala po kayong kinakailangan dalhin kahit na anong pagkakakilanlan o ID. Pero maganda na rin na meron kung sakaling questionin ang inyong identity ng mga watchers po natin. At siyempre, mas maagang nasa presinto, mas maaga rin makakatapos sa ating pagboto. Eto, habol ko lang, yung may bastos man jingle na disqualify ba yun? Pinatanggal po natin si Voltes 5. Pinatanggal po natin dyan po yan sa Nueva Ecija. Sapagkat para sa atin, violation po yan ng gender sensitivity. And yun naman pong kandidato, kaagad tumalima sa ating pong instruksyon. Pero pwede pa siyang tumakbo? Pwede naman pong tumakbo. Okay. At pinagbigyan na natin po siya dyan sa bagay na yan. Maraming salamat. Comelec Chairman George Garcia. Good luck po and God bless. Salamat po. Pero alam mo, ilang... Aabot sa mahigit 15,000 turista na asahang aakyat sa Baguio City ngayong long weekend para mamasyal, para bumoto at gunutiin ng undas. At live mula sa Baguio City, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine, malamig ba dyan sa Baguio? Ivan, good morning. Nako, malamig na ang panahon dito sa lungsod ng Baguio, Ivan. Actually, ayon sa Pag-asa, nag-average na sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Baguio. Expected pa na sa mga susunod na araw ay mas lalamig pa yung klima. Samantala, Ivan, simula mamayang gabi expected na yung pagdating ng mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio. Ayon sa BCPO, expected daw na aabot sa more than 15,000 yung tourist arrival ngayong long weekend at sila nga yung papasyal sa iba't ibang tourist destination. Kasama pa dyan iba yung mga uuwi naman dito sa lungsod ng Baguio para bumoto at yung mga dadalaw na rin sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa BCPO, nakatakda silang mag-deploy ng nasa 600 na pulis na ipakakalat sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Baguio. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan sa mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio, panatilihin po yung kalinisan sa lugar at sundin pa rin syempre yung ipinapatupad na guidelines dito sa Baguio City. Nag-abiso naman ng lokal na pamahalaan sa mga motorista na bagamat holiday, patuloy pa rin po yung ipapatupad na coding ng mga sasakyan. Yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Baguio. Balik sa iyo, Ivana. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Bukod sa eleksyon, naghahanda na rin ang ating mga kababayan para sa undas. Narito ang unang balita. Sa Iglesia Filipina Independiente sa Samal, Bataan, ilan pa lang ang naglilinis at nagpipintura ng puntod sa sementeryo. Inaasahan bukas magsisimula ang dagsa ng tao sa sementeryo. Pinangunahan naman ng lokal na pamahalaan sa San Jose, Nueva Ecija ang Oplan kalinisan sa 5 sementeryo. Meron ding parking spaces para sa mga senior citizen, may kapansanan at buntis. Inagahan naman ng ilan ang pagtitirik at pagsisindi ng kandila para sa mga yumao sa Dilasag, Aurora. Pahirapan daw kasi ang biyahe roon tuwing undas. Puspusan din ang ilan sa pag-aayos ng mga nicho, pagpipintura at paglalagay ng bubong. Tirik man ng araw, tuloy sa paglilinis ng Bontoc Public Cemetery ang tupad workers sa Mountain Province. Malaking tulong daw ito para sa mga residenteng hindi na kayang maglinis ng puntod. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Unti-unti na rin nagsisidatingan ang mga pasahero sa NAIA ngayong long weekend. At live mula sa NAIA Terminal 3 may unang balita si Darlene Kai. Darlene, ano ba ang sitwasyon dyan sa NAIA ngayon? Ivan, mula pa kaninang madaling araw, tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Marami sa kanila itinahon yung kanilang pagbiyahe ngayong long weekend. Sinakto raw ng pamilya ni Dom sa darating na long weekend ang bakasyon nila sa Osamis. Para magbakasyon, bibisitahin ng pamilya. Naisipan lang din namin dahil tumapat yung election day sa the next week na holiday.
Ganyan din ang pamilya ni May na excited na sa kanilang Japan vacation. Naabutan namin sila kaninang madaling araw. Tinaon talaga namin na madaming holiday na magkakasunod-sunod kasi para maisama namin yung buong family. Siyempre, tinignan namin ng calendar. Special non-working day sa Lunes dahil sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dagdag pa riyan, special non-working days din ang November 1 at 2 alinsunod sa utos ng Pangulo. Maganda kasi mag-travel ng ganitong week dahil walang pasok yung mga bata para hindi sila masyadong mag-absent sa school. Tapos at the same time, we'll get to spend time together as a family. Inaasahang darami ang mga pasahero ngayong papasok ang long weekend. Ayon sa naunang anunsyo ng Manila International Airport Authority, inaasahan nilang mapapanatili ang on-time performance o OTP sa NAIA ngayong katapusan ng Oktubre hanggang simula ng Nobyembre kung kailan inaasahan ang pagdami ng mga biyahero. Ivan, sa ngayon, kahit walang humpa yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3, hindi pa naman humahaba yung pila at hindi pa rin dagsa yung mga tao rito. Pero ayon sa Manila International Airport Authority, inaasahan nila na aabot sa 1 milyon yung mga pasaherong darating dito, kaya maaaring maya-maya lamang o sa mga susunod na araw dumami yung mga tao rito. Yan ang unang balita dito sa NAIA. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Showbiz chika tayo, third runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Nicole Borromeo sa Miss International na ginanap sa Japan kagabi. Suot ni Nicole dyan ang majestic Magindara gown na gawa ng Dubai-based Filipino designer na si Fern Amato. Kinironahan naman bilang Miss International 2023 ang pambato ng Venezuela na si Andrea Rubio. First runner-up naman si Sofia Ocio Luna ng Colombia. Second runner-up si Camila Diaz-Daneri ng Peru at fourth runner-up si Vanessa Hayes ng Bolivia. Congratulations, beautiful ladies! Samantala, time out muna sa mga intense sa eksena ang ilang cast members ng Love Before Sunrise. Ready muna silang magpasaya sa mga kapusong Davaoeños. Mamaya alas 5 po ng hapon, maikisaya sina Bea Alonzo, Andrea Torres at Rojon Cruz sa Kapuso Mall Show sa Davao City. Kaya spread the love, mga kapuso. Ang Love Before Sunrise ay tungkol sa complicated love story ni Atom at Stella played by Dennis Trillo and Bea. Napapanood yan sa GMA Telebabad pagkatapos na maging sino ka man. Ang Love Before Sunrise ay collaboration project ng GMA at View Philippines. Abangan sila. Looks good. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.